awala ko guys, paminawala ko rin nyo guys, kung tinuod man ni grabe naging pambudol sa administrasyon ngayon sa mga taong bayan. So paminawala rin nato. Mga kapatid, ito po si Kuya Senatorial Borussia Jesse Olivar. Siya po ang ating Minister for Trade and Industry, ang chairman ng AGLO, at dati din siya presidente ng Philtranco. Ngayon, Kuya Sen, dahil matagal ka na sa bus transport, itong negosyo mo na JM Cargo, malamang kapatid ay alam mo kung ano ang ginagawa nilang pang-i-scam sa lahat ng tao dito sa Pilipinas. Tunay ba, Kuya Senador, na meron tayong krisis sa crudo, sa gas, sa fuel, na tawag nilang oil shortage? Meron po ba, Kuya Senador? Sa tinood lang, may krisis, kailangan ituyo. Sinadya nila. Maraming stock sa Taiwan at kahit natausapin si Mr. Wang, mayroon. Pero ang problema, pinagsamantalaan tayo ng gobyerno na para tumaas ang fuel. Nga nung nagtaas man, nga ato ramang niyagi si Mana, abot ng bago nga, deliver. Pero dahil sa oil regulation law, maunay na itabo, ay hindi makontrol sa gobyerno, ang daan na to nga krudo, gibayaran na to og triple para makanegosyo sila og maayo. Kadaghan sa krudo sa Taiwan, wala sila magkuha nga na may daghan day stock na pay Malaysia, insakto nang gihimo ni Loren Regarda og ni Senator Erwin Gatchalian nga ila nang ipangita na ay mapalit. Pero ang gobyerno na to patulog-tulog sa basitan. Antong niagi si Mana mismo na istorya na mo na naay stock daghan kaayo. Pero kung sa gihimo sa mga negosyante, gihimo aning atong mga vlogger nga mga bayaran, pati ilang kaugalingon ilang gibinuangan, pati ilang kaugalingon ilang giilan, pero dili tama ilan kay kami mismo mag-expose ninyo kay inyo ming binuangan og tinuod. Laliman ka, babayaran mi ninyo yung 120 per liters, wa mo mabuang. Kanang inyo gibaligya full stock. Ayaw mi ninyo og binuangi kay base kaning tanan nga mga tao muulbo ni magreklamo ninyo base dili na ninyo kaya unya nga pungan. Ayaw, palihog lang. Hangyo lang nako ninyo. Kanang inyong diesel o gasolina, please ibaba ninyo sa eksakto nga presyo. Ayaw mi ninyo og pugsa nga base kaming tanan na sa kalsada. Ayaw. Napakakadi pa Napade mo. Alam niyo po ba ang tunay na dahilan kung bakit nag-declare ang administrasyon ng oil crisis dito sa Pilipinas? Hindi niyo alam. Ako alam ko. Base sa aking pagsisiyasat, idineklara ang oil crisis dito sa Pilipinas hindi dahil may gera sa Middle East at hirap ang Pilipinas kumuha ng langis doon. Hindi yon ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan dyan, kaya idineclare ang oil crisis dito sa Pilipinas para ilihis ang usapin sa mga nakawan sa gobyerno. Kasi kung hindi sila gagawa ng paraan para ilihis ang usapin tungkol sa mga isyu ng nakawan sa gobyerno, hindi titigil ang taong bayan sa pagsasabi na saan na ang malalaking isda na sinasabi. Kaya inipit nila ang langis. Siyempre, pag walang langis, lalabas na krisis sa langis. Itatago, magmamahal ang presyo. Ang magiging usapin ngayon ng mga tao ay yung taas presyo naman. Yung mga isyu ng nakawan, mawawala na sa usapin, matatakpan na. Yan ang dahilan kung bakit idineklara na may oil crisis sa Pilipinas kahit wala. Grabe. Grabe yung gobyerno ron. Sus, di mabangbang.